Sa lungsod ng Baguio City, maraming kababaihan ang patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanilang komunidad. Sa iba't ibang larangan, mula sining, edukasyon, hanggang sa pamumuno. Ipinakita nila ang lakas, dedikasyon at malasakit para sa susunod na henerasyon. Sa seryeng ito, ating kilalanin ang mga kababaihan ng Baguio na nagbigay impluwensya at inspirasyon sa kapwa nila kababaihan. Sa labas ng Baguio Katedral, makikita ang tahimik ngunit makabuluhang buhay ng mga kababaihang nagtitinda ng sampagita, mga nanay na patuloy na lumalaban sa hamon ng araw-araw. Isa na rito si Nanay Rosalie Ragaas, mahigit 3 dekada nang nakapwesto sa katedral. Years since 1993. Actually, hindi naman sampagita agad ang paninda ko. Mga first, ang tawag doon, religious articles. Titinda ako doon sa may hagdanan. Siguro mga 2015 yata, nauso yung di ba yung hulihan, PUSD, no? So, isa ako sa natanggal doon. O kasi wala akong permit. Tapos hindi naman ako binibigyan ng city kasi nga hindi inaalaw ng simbahan na magtinda, na bigyan ka ng permit, kaya hindi ako makakuha kahit willing naman. So, ang ginawa ko, nag-try ako magtinda ng sampagita. Since 2015, hindi ako nagkakamali. Sampagita na ang paninda ko. Mula sa pagsubok, natagpuan niya ang panibagong paraan upang magpatuloy. Bumubuhay siya. Kaya namin ng minimum, more than minimum. Pag weekdays, maliit lang. Expected mo yun. Actually, kahapon, kumita ko ng 800. Sa ngayon, di ko alam kung magkano kitain ko. Nung Sunday, aminin ko sa totoo, kumita ako ng 4,000. Isang single parent, si Nanay Rosalie ay nagsikap upang maitaguyod ang kanyang mga anak. Single parent ako. Single parent ako since 2013. Hiwalay na ako sa husband ko. Dito ko lahat kinukuha. Lahat ng pangangailangan, pagpapaaral ko sa anak ko, dito lahat. Sa kabila ng hirap, dala niya ang paniniwala sa kakayahan ng kababaihan. Actually, gender equality tayo, Lalaki, babae, pares na yan. Walang mataas, walang mababa. Diba? Kasi lahat naman ng babae, kaya na niyang gawin ko ano man yung ginagawa ng lalaki. Maliban na lang siguro sa lakas. Aamin tayo. Sa lakas, mahina talaga tayo. Pero maliban doon, lahat kaya nang gawin. Pantay-pantay na lang. Kaya, wag kang, halimbawa lang, babae ka lang. Diba? Sabi nila, huwag ka maniwala dun. Kasi kung ano yung kaya ng lalaki, kaya na natin yan. Para sa kanya, ang sampagita ay higit pa sa paninda. Ay, naku, napakabango. Diba? Ang sampagita mabango. Kung sa buhay, huwag mong isipin yung hirap. No? Kailangan laging maganda, isipin mo. Ganon din sa sampagita. Kasi pag naamoy mo yan, gumagaan yung pakiramdam mo. Kasi bango diba? Ganon na lang yun. Huwag mong isipin, walang mabaho. Kumbaga, walang mahirap. Think positive ba kung ba ang ibig sabihin? Think positive pa palagi. Isa rin sa mga nagtitinda ay si Nanay Helen Gallegues na higit 1 dekada nang nagtitinda. Mga 10 taon na siguro. Nung pagkatapos ng lockdown, nagtinda ulit. 2020 yung lockdown. Pagkatapos, pandemic, ayan, nagtinda ulit. Mula pa sa Pangasinan ang kanyang mga paninda, pinaghihirapan upang maitawid ang bawat araw. Kung minsan may 200, masaya na kami. Kung minsan 300, ayos na yun. Basta importante, walang sakit. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanya ring pamilya at mga apo. Kung halimbawa may pambayad sila sa school, may ganito, sabi na, magkano ba yan? Yung tanong ko, ibibigay. Yung tanong ko, sagutin nila, ibibigay nila ng bayad, 1K, 2K. Karidi lagi yan para sa kanila. Para kay Nanay Helen, simpleng ngunit marangal ang kanilang hanap buhay. Mayroon din mabuhay kami, marangal na hanap buhay, masaya na kami doon.
At least wala kang inaapakan na tao, sariling sikap. Walang boss, walang amo. Sarili mo. Sa bawat tali ng sampagita, may kwento ng sakripisyo, pagmamahal at pag-asa. Sa bawat halimuyak nito, naroon ang lakas ng kababaihang patuloy na lumalaban para sa pamilya. Ngayong National Women's Month, binibigyang pugay ang mga tulad ni Nanay Rosalie at Nanay Helen. Mga babaeng tahimik ngunit matatag na humuhubog sa kanilang kinabukasan. Ako si Rosalie Ragaas, I am a woman. Ako si Nanay Helen Galiges. I am a woman. Sa harap ng Baguio Katedral, hindi lang dasal ang inaalay, kundi ang mga pangarap na pinapanday ng sipag at pag-asa. Sa bawat sampagita, kwento ng isang babaeng hindi sumusuko. Nika Abrenica ng St. Louis University, nag-uulat para sa DZWT 540, Radyo Totoo.